ipagpatuloy itong impeachment trial ni Puset, ni Fiona. Speaking of ipagpatuloy, syempre babasahin doon. Babasahin doon yung 7 articles of impeachment. Sa 7 articles of impeachment, nandun yung pang-apat na article. Ano nga ba ang pang-apat sa 7 articles of impeachment ni Sara? Ito na, mga kababayan. Dito na natin makikita. Ito na. 7, basahin natin articles of impeachment. Nako, dito na nga, mga kababayan. 7 articles of impeachment. Basahin natin dito sa Manila Bulletin. Ito sinisearch ko lang. Ito na, Sara Duterte Siyempre, bukas, 9,000 magti-10,000 na tayo. Bukas, ito na. Basahin natin yung article, ito yung article 1. Conspiracy to assassinate President Marcos, First Lady Araneta Marcos Lisa, and Speaker Martin Romualdez. Ayan ito yung article 1, mga kababayan. Yung article 2, malversation of 612.5 million confidential fund. Ayan yung article 2. Yung article 3, bribery and corruption in DepEd. Yan po yung mga 19,000 ghost student. Yung article 4, unexplained wealth and failure to disclose asset. Ito na. Yung article 4, ito na yung kaabang-abang. Ma-Midnight, mega love shoutout po. Ito yung kaabang-abang sa article 4. Ano nga ba ang article 4? Unexplained wealth and failure to disclose asset. Ayan mga kababayan. Unexplained wealth and failure to disclose asset. Ano ba yon? Ito. Sa Cronity, or ano ba to pagbasa nito? Sucronity o Cronity? Of Duterte's statement of asset liabilities and network or SALN. Revealed quadrupling of her net worth 2007 to 2017 without a legitimate increase in income. At least 2 billion in suspicious transaction linked to joint bank account shared with former President Rodrigo Duterte. Eto na, mga kababayan. 2 billion joint account. Ayan na. Pang-apat na article sa impeachment ni Sara. Iyan ang dapat nating aabangan. Bakit? Pangalawa, total unexplained income 111.6 million from 2006 to 2015. Failure to fully disclose asset and sources of income is a culpable violation of Section 17, Article 11 of the 1987 Philippine Constitution. Yun ang ating aabangan. Ano nga ba at saan nga ba galing itong 2 billion suspicious transaction na joint bank account ng kanyang tatay at sa kanya? Sabi ko sa inyo, mga kababayan, saan nga ba ito galing at ano nga ba ang sabi ni Senador Antonio Trillanes? Nako, eto na. Punta tayo sa TikTok. Trillanes to Sara impeachment. Nako, eto na, mga kababayan. How do we prove it? Doon sa impeachment case. Because ang impeachment is an exemption doon sa bank secrecy law. Pwede kayong kumuha ng dokumento ng the banks can provide the documents. Magti-10,000 na po tayo, mga kababayan. Just like what happened way back, sir. Kay dating Pangulong Joseph Estrada, if I'm not mistaken. And Chief Justice Corona. Chief Justice Corona. Ma'am Brinda Barton Hilupo. Dalawa ang pwede magbigay. The bank itself and AMLAC. So, exemption yan sa bank secrecy law. And the problem with Mr. Duterte is ginawa niyang joint account with Sara. Gracious Yeah, I was gonna go Grace there because Hilupo. you're talking about the former president and the impeachment is against the vice president or his daughter. Hello po sa Serisa Force. Serisa Force ba? Mega love shoutout po sa inyong lahat. So, joint account kasi So siya. damay. Damay talaga.
So, kaya nga, ako, I'm so confident, ano, na lalabas ito. Kaya nga nakita nyo, when, during the Quadcom hearing, when Mr. Duterte attended, challenge siya nung ano na, are you willing to sign the waiver now? O nagwala siya. That's the case every time. Since 2016, I've been challenging Mr. Duterte to sign the waiver kasi nung ako inakusa niya of having ill-gotten wealth, Went to nag-sign ako ng Singapore. waiver, pumunta ko pa sa Singapore, umamin siya na inimbento niya. So, challenge ko Well, siya. How do we prove it? Doon sa impeachment case. Because ang impeachment is an exemption doon sa bank secrecy law. Pwede kayong kumuha ng dokumento ng Ayan, narinig nyo mga kababayan? Now, Sara Duterte, prove that Trillanes allegation is wrong. So you need to present and you need to prove na si Trillanes ay mali at hindi totoo ang sinasabi. Yan ang hahanapin ngayon ng DDS sa'yo. Kasi, ang sabi noon ng DDS, si Trillanes daw kwentong barbero. Si Trillanes daw sundalong kanin. Now, if the allegation of Mr. Trillanes is wrong, then prove it that Trillanes is wrong. Diba? Like po tayo mga kababayan. Maraming salamat sa 10,000 live viewers. Nako, eto na mga kababayan. Yun nga ang sabi ko sa inyo. Dito na makakalkal ang joint bank account ng tatay. Niya at sa kanya. Now, Vice President Sara, if gusto mong linisin ang iyong pangalan, now prove it na si Trillanes ay mali at hindi totoo ang kanyang allegation. Na sinasabing 2 billion suspicious joint account with your father. Father. Di ba? Ganun lang naman. Para ang mga DDS na nanonood sa akin ngayon, baka sakali, magising yan at sabihin, kung hindi totoo yung koneksyon ninyo at saan galing yung bilyones na pera na yan, hindi ba totoong galing sa droga yan? Sabi ni Trillanes? At ito ba yung diniposit ng tag 40 to 60 million every month? Or every 6 months? Ngayon, mga kababayan, sa mga DDS na nood sa akin ngayon, huwag kayong magalit sa akin. Bakit? Itanong ninyo kay Sara kung gaano ba katotoo yung allegation ni Mr. Antonio Trillanes IV na bank account. Ayan. Mega love shoutout Sir Joel. Ayan. At sa si Risa Force, mega love shoutout Ma'am Susan Vergara. Hello po. And kay Gracious Grace, hello po sa iyo, ma'am. Eto na, mga kababayan, ang tanong ngayon. Totoo ba? Paano ba ito? Ma'am Chai Chair, hello po. Totoo ba? Paano ba ito? Kasi, alam mo, sa totoo lang, BP Sara, with all due respect to you, maraming nagmamahal sa'yo. Kahit sabihin kong mga bobo at tanga yan, naniniwala sa'yo yan. Ngayon, paano mo panatilihin na yung mga bobo at tanga na nagsuporta sa'yo, mananatili yan? Huwag kang kampante kahit mga bobo at tanga yung mga DDS na yan or SDS na yan. Kapag nalaman nila doon sa impeachment trial mo, hindi mo masagot at may ebidensyang ilabas yan at hindi mo masagot. Sa tingin mo manatili pa yung mga bobo na yan? Kahit bobo yan, lalayasan ka yan. Real talk lang. Sa totoo lang. Di ba? Kahit mga angpaw yung utak niyan. Di ba? Kahit mga uto-uto yung mga dipugang lintian, mga pistingyawa na yan. Kahit mga bugok yang pinanganak. Mamatayng bugok pa rin. Lalayasan ka niyan. Kapag hindi mo masagot-sagot ang mga aligasyon ni Antonio Trillanes IV. Di ba? Huwag kayong magalit sa akin mga DDS. Sa totoo naman talaga kayong bobo. Bakit? Pinatunayan na ni Senador Trillanes si Digong pinakulong hindi pa rin kayo naniniwala. Si Trillanes chismoso pa rin. Sundalong kanin pa rin. Di ba?
pinatunayan na ni Trillanes na si Digong makasalanan at impacto maligno, pinakulong na lahat-lahat, sisigaw nyo pa rin, do ne. Yeah? Ngayon, yung bank account na bilyones ang laman, saan galing? Sabihin natin, yung pagbanta ni Sara sa assassinate kay First Lady, kay PBBM at kay House Speaker, burahin natin yon. Walang kwenta yon kasi no joke. Salita lang yon. Kasi may kasabihan nga tayo na when emotions are high, the intelligence is low. Diba? When emotions are high, the intelligence is low. Totoo yan. Try nyo kapag nasunugan kayo, kahit gaano kabigat na refrigerator, mabubuhat nyo yan. Bakit? Wala na kayo sa When emotions are high, the intelligence is low. Yeah? So, ganun ang masasabi ni Sara. Ikaw ba naman, ipagtanggol mo yung jowa mo si Salaika. Yeah? Ikaw ba naman, magkamali pa ng sagot yun. Siyempre, sabihin niya, mag-atake ka dyan. Bakit? Magkamali ka ng sagot, masilip tayo sa confidential niyan. Tignan mo si Gloria Mercado. Tignan mo, yung inabutan natin ng sobre doon sa lamesa niya, hindi binukas. Tapos nagsalita doon sa Quadcom, question pa ni Jinky Ruistro. Totoo ba ito? Na galing sa sobre ito? Diba? Ganon. Siyempre, pagtanggol ko, tignan nyo, yung kapatid niya si Pulong, sangkot sa illegal drug smuggling, yung asawa niya mismo si Man Scarpio, sangkot sa illegal drug smuggling, hindi siya tumatayong abogado. Pero si Zulaika Lopez, ayos-ayosin mo yan. Pagka nagkamali ka sagot yan, magdrama-drama ka din. Sige, ako natatayo ang abogado sa iyo. Sige na. Ako yung lawyer niya. Wag nyong madaliin. Ako na ang lawyer niya. Pero nakakapagtaka, di ba? Mga kababayan, yung asawa niya sangkot sa drug smuggling, hindi siya nag-lawyer. Yung kapatid niya sangkot sa drug smuggling, hindi siya nag-lawyer. Pero kay Zulaika Lopez, kailangan mag-arti-artihan ka dyan. After 3 days, si Zulaika Lopez, mga bata, 1 plus 1 equals 2. 2 plus 2 equals 4. Yeah? Hindi ba kayo nagtaka, mga kababayan? Yung asawa niya at yung kapatid niya sangkot sa illegal drug smuggling, hindi siya gumatayong abogado. Pero yung sekretary niya, magkamali ng sagot, sige, ako na mag-abogado sa'yo o mag-inarte ka na lang dyan. Di ba? Ngayon, mga kababayan, alam nyo na. Ay, Ginoo ko. Tabang, Lord, sana bukas sa impeachment, Lord, si Bato atakihin, Lord, lipat ang kabag sa utak niya, Lord, at bababa unti, tapos babalik ulit. Lord, sana galingan niyo po, Lord. Ama, galingan niyo po, Ama. Kasi, Ama, yung pinagdasal naming impeachment, Ama, hindi na po natuloy, Ama. Akala ko, Ama, si PBBM, Ama, hindi niya ituloy ang impeachment, Ama. Pero, Ama, hindi mo po dininig ang aming kadasal, Ama. Nagrally na kami, Ama, at pinuno na namin ang luneta, Ama. Yeah? Ama, hindi mo kami pinapakinggan, Ama. Inubos na namin ang rally, Ama. Gumastos na kami ng daan-daan libo, Ama, sa iba't ibang bahagi sa buong Pilipinas, Ama, para magkita-kita magkaroon ng peaceful rally, Ama. Hindi mo tinupad, Ama. Di ba? Ngayon, pag napanood ako nito ng, alam nyo na, ma-realize nila, ganun pala magdasal. Umiiyak na walang luha. Tas lakasan lang yung boses. Tapos sabihin, kapag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo mapunta sa langit. Ganun magdasal, mga kababayan. Kita nyo si Buloy pag nagdasal. Ay nako, mga kababayan, di poga na lintian na yan. Pakita ko sa inyo. Ewan ko kung sa anong Latin ito, mga kababayan. Ito. Ako, buti pa nga ako magdasal. Maintindihan nyo, Ama, hindi tayo pinakinggan, Ama. Pero si Kibuloy, hindi. Hindi mo maintindihan, Ama. Member ako ng Polar Adamic Race. Anak ako ni Satanas. Evangelist ako, akala ko. Sabi ko, he gave me his word. At sino pinagsaman? Isa ang magandang araw, magandang umaga, magandang Hindi Pakinggan nyo, mga kababayan. Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin,
hindi kayo pupunta sa langit. Ano daw eh? Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin yung pagtatampisaw dyan, i-ari ng kaluluwa nyo. Ako may-ari ng sanlibutan ngayon. Si Kibuloy sinungaling sa pagsasalita. Ako nagsasalita ng salita ng Diyos na nasa Biblia. At never kong inaangkin yung salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, ang lahat ng kaluluwa akin, ang kaluluwa ng Ama, ang kaluluwa ng anak, akin, lahat. Ito ngayon, sabi niya, akin ang kaluluwa nyo. Mali, wala sa Biblia. There will be no other Christ anymore. He is claiming to be Christ and the appointed Son. The appointed Son do not need to be substituted by anybody else. 7:23 of Hebrews. Let us read. Kita nyo? Buti pa si Brother Eli Soriano, pinatutuhanan eh. Buti nga hindi nagsalita si Brother Eli. Tarantado! Inutil! Yeah? Gumaganon yun eh. Pinasahan na ng sakdak. I'm warning them. Nagulat. Si Pastor, paano mong mahalin ng tao? Diba? Because of the mistake of Everybody that believes false accusation against the appointed Son are stupid people. They are fools. Oh. Paano? Oh. Putang inang baho! Diba, mga kababayan? Alam nyo na. So, alam nyo na. Ako'y natatawa, mga kababayan. Eto mga kababayan, namunyo. Eto yung panghuli mga kababayan na pag-uusap.